Okay na yung focus natin, diretso na tayo, napapatunayan natin na ito na nga si Jesus. Patungod na tayo sa Kanya. Ang nagiging problema, lumilingon pa rin tayo sa kabila at saka nakikita pa rin natin ang mga problemang darating. Oo, alam natin na may mga problemang darating, hindi yan mawawala. Pero ang importante, nakapokus tayo kay Jesus para hindi tayo lumubog. Maraming paglubog sa buhay, maraming pagkalunod. Pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo habang pinaalis niya ang mga tao. At pagkaalis ng mga tao, mag-isa siyang pumunta sa kaburulan para manalangin. Nag-iisa siya roon ng gumabi, samantala malayo na sa lupa ang bangka. Sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin. Nang madaling araw na, pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat. Nang makita nila siyang naglalakad sa dagat, natakot sila at akala nila'y multo siya. Kaya sumigaw sila, ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Lakasan ang loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot si Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo na naglalakad sa tubig. Halika." Bumaba naman sa bangka si Pedro at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Ngunit natakot siya sa harap ng malakas na hangin at lumulubog na. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako!" Agad na iniyunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sinabi, "Taong ko konti ang pananampalataya. Bakit ka nag-aalinlangan?" Nang nakasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin at yumuko sa harap ni Jesus ang mga nasa bangka at sinabi, "Totoo ngang ikaw ang anak ng Diyos!" Pagkatawid nila, dumating sila sa pangpang ng Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon at ipinamalita nila sa buong kapaligiran. Kaya dinala nila sa kanya ang mga may sakit. May nakiusap sa kanya na mahipo man lamang sana nila ang laylayan ng kanyang damit. At gumaling ang lahat ng humipo rito. Natupad din ang nais ng ating Panginoon na makapag-isa at makapagnilay. Matapos mapakain ang mahigit 5,000 tao, pinauwi niya ito at yung mga alagad ay pinauna na ng ating Panginoon. At ang naging problema nito, habang naglalayag, pasalunga sila sa hangin. Kaya naranasan nila ang malalaking alon. Nahirapan yung bangka. At ito ngayon ang ating Panginoon na natapos yung pananalangin at pagninilay, pagmumuni-muni, ay nagsumunod dito sa mga alagad na naglalakad sa ibabaw ng tubig. At nung makita ng mga alagad na mayroong taong naglalakad sa tubig, ay sila'y natakot. At akala nila kasi multo. At nung nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot." At etong si Pedro, nanguna na naman si Pedro, "Panginoon, kung ikaw yan, pasunurin mo ako dyan." Sabi ng ating Panginoon, siguro dun sa halika, sumunod ka rito. At sumunod si Pedro. Imagine, nakapaglakad din sa dagat si Pedro. Ang dito, nawala siya sa focus. Natakot siya. Nakapaglakad na sana siya. Ang problema dito, nawala siya sa focus nung nakita niya yung mga malakas na hangin at mga unos, yung mga malalaking alon. Kaya nung nakita niya yun, unti-unti siyang nalubog, nawala sa focus. Kumbaga nakatingin tayo kay Jesus. Pero nung sumulyap tayo at nakita na natin yung malalaking alon, unti-unti na tayong lumubog. Pero take note pansinin po natin, himayin natin ng konti. Doon pa lang, nasa bangka pa lang si Pedro, nagdududa na siya sa ating Panginoon. Kasi, kung ikaw yan, Panginoon, kung ikaw yan, papuntahin mo ako dyan. Ay samantalang sinabi na ng Panginoon na ako ito, huwag kayong matakot. Nagkaroon pa siya ng pag-aalinlangan, kung ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan. At pinagbigyan siya sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan. Si Tomas, nag-alinlangan din. Hindi lang si Pedro. Si Tomas, nag-alinlangan din.
At siya'y nabansagan pa ngang doubting Thomas. At ito si Pedro na nag-aalinlangan din, kung ikaw yan, papuntahin mo ako dyan. At nung nakapaglakad na siya, napatunayan niya na si Jesus nga ito. Pero sa kabila noon, sa kabila nung napatunayan niya si Jesus nga yung kanyang pagpupuntahan, lumingon pa rin siya sa iba at nakita niya ang unos at doon siya mas lalong nag-alinlangan, kaya unti-unti siyang lumubog. Kaya sabi ng ating Panginoon, maliit ang pananampalataya. Yung gano'n, tinawag niyang small faith. Sabi niya gano'n, maliit ang iyong pananampalataya. At tinulungan siya ng ating Panginoon. Ganon din tayo, okay na yung focus natin, diretso na tayo, napapatunayan natin na ito na nga si Jesus. Patungod na tayo sa Kanya. Ang nagiging problema, lumilingon pa rin tayo sa kabila at saka nakikita pa rin natin ang mga problemang darating. Oo, alam natin na may mga problemang darating, hindi yan mawawala. Pero ang importante, nakapokus tayo kay Jesus para hindi tayo lumubog. Maraming paglubog sa buhay, maraming pagkalunod. Ang importante, nakapokus tayo kay Jesus at humingi tayo ng tulong kung andun na tayo. Andun na tayo sa pagkakalubog, humingi na tayo ng tulong sa Panginoon. Huwag na tayong magmatigas. Ang nagiging problema natin kasi kung kailan nandun tayo sa kagipitan, saka para tayong nawawala na, nalilimutan na natin ang Panginoon. Kasi nilulunod na tayo ng ating sariling paniniwala at pride na pinabayaan na ako ng Diyos. Ganun. Samantalang, ang problema ay nasa atin. Tayo ang nawala sa focus. Hindi kahit kailan hindi nagpabaya ang Panginoon. Tayo yung lumalayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, focus sa Panginoon. Sundin natin ang Kanya pinag-uutos, sumunod tayo sa Panginoon. Ang ating paglalakbay sa buhay na ito ay patungo sa Panginoon. Makita natin ang unos, makita kung saan niya, huwag tayong matakot. Andito ang Panginoon. Doon tayo pupunta. Life is beautiful. God bless us all. Buhay ng tao di maintindihan, minsan masaya, minsan puno ng dusa. Huwag mabahala, kaibigan ko, pagkat si Jesus nagbabantay sa'yo. Siya ang ating kaibigan, siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y papasukin siya. Habang tayo'y mayroon pang panahon, sarili tanungin, ako ba'y handa na? Ang kong si Jesus dumating ngayon, sa Kanya ako'y magkakasama ba? Siya ang ating kaibigan, siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y papasukin siya. Huwag na mag-alinlangan, kaibigan ko. Sa ating puso, sa ating puso, papasukin siya. Siya ang ating sandigan. Sa Kanya